Araw, magbibigay ako ng mga tips kung paano maging effective na sales person, real estate agent. Could apply on those things. Apply siya sa lahat. So, meron akong bibigay na 5 tips kung paano maging effective na sales person, agent, kahit anong industriya sa pagbebenta. Well, let's focus now on real estate. Number 1 is, kapag may pinapakita kang lugar, bahay, buksan mo yung ilaw. Bakit? Kapag nakabukas yung ilaw, mas better yung place, mas maganda siya na tingnan. Pag mas maliwanag yung paligid, mas maaliwalas tingnan. Now, parang sobrang liit lang naman yung epekto nun, no? Pero yung 1% na maging mas better yung property na pinapakita mo, mas magiging ganado yung customer. Kasi pwedeng sa simpleng pagpakita mo ng room na mas maliwanag, mas ma-attract yung customer na bilhin yung property. Minsan kasi nakakalimutan ng mga agent yun gawin. Like, pag may pinapakita silang place, let's say yung kusina, medyo madilim, nakakalimutan lang buksan yung ilaw kasi pakiramdam nila hindi naman bibili yung customer, pero doon tayo hindi makakasigurado kasi kahit sino kausap natin, whether ano man estado nun sa buhay, kahit anong suot nun, malay mo, di ba, bilhin pa rin yung property. So kung pinakita mong best yung isang property, kahit sa simpleng pagbukas na ng ilaw, malaki yung epekto na baka bilhin nyo ng customer. So huwag mong mamaliitin yung mga ganong bagay, huwag natin i-underestimate. Okay, next, down to number 2. Ito, malaking bagay to, malaking value. Dapat kapag may pinapakita kang place, kahit nga product, may binibenta ang product. Well, technically sa real estate, mahalaga is professional photography or professional yung kumuha ng lugar. Hindi counted yung iPhone, kahit malino yung camera na iPhone. Mas maganda pa rin na pag pinakita mo yung listing mo ng place, mas maganda na professional photography yung photographer yung kumuha para mas attractive, mas kailangan niya mas maging appealing sa paningin ng bibili. So pag doon pa lang sa picture nakita nila ay maganda yung lugar, dagdag points na yon para i-check yung property. Kaya nga 'di ba sa mga brochure makikita niyo mga ganda yung kuha na highlight. Kahit sa online listing, pinost mo yung isang property, make sure na maganda yung kuha ng lugar ng bahay. Make sure na professional yung kumuha. Okay. So, big naman yon. So, marami lang nakakalimot gawin yun. Ngayon kasi, smartphone na lang yung ginagamit. Smartphone, sige, consider natin, pero dapat sobrang ganda ng pagkaka-edit. Kailangan kasi ma-present mo yun na professional itsura. So, instead of ikaw mag-edit, mas makakasave ka ng time kung professional photographer na lang yung gumawa. Number 3, hindi lang to sa real estate ma-apply. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Huwag kang malate. Basic. Sobrang self-explanatory, di ba? Show up on time. Napakalaking bagay nun. Kasi, una, lahat ng oras ng bawat tao ay mahalaga. Pag meron kang kliyente or possible buyer, nakausap at kikita kayo sa ganitong lugar, ganitong oras, dapat mas maaga ka pa sa kanya. Pinaka-safe na dyan is 30 minutes earlier. Nandun ka na sa place. Kasi kapag na-late ka lang ng 1 minuto, yung 1 minuto na yun, pwede yung naging rason para hindi niya bilhin yung produkto. Mata-turn off sa'yo yung customer. Kasi you're not the man of your words. Kung ano yung napag-usapan nyo, kung 2 PM yan, dapat 1:30 nandun ka na. Expect mo na lahat ng pwedeng mangyaring aberya sa kalsada, traffic, ba? So dapat nandun ka na agad. Mas magandang mas maaga. The early bird catch the worm. Kama. Number 4, kapag may tumawag sa phone, talagang bagay ito, yun, kasama natin to sa buhay natin araw-araw. Pag may tumawag sa'yo, sagutin mo. Napaka-basic lang. Bakit? Kasi, di mo sigurado kung kailan may message sa'yo yung customer.
kapag pinatagal mo pa yan, bawa may na-receive kang email, tapos pinagpalipas mo pa ng isang araw, the chance is yung customer na yun mawawala na sa'yo. Kasi sometimes, pag may gusto kong bilhin, it's the spur of the moment. Gusto mo na ngayon makita yung place. Kung hindi ka available, at least ASAP, makita mo yung message. 5 minutes, reply ka agad. 10 minutes. Kasi yung mga bawat minuto na nasasayang na hindi ka pa nakapag-reply, pwede yung makuha ng ibang kliyente mo, imbis na sa'yo na siya bibili. Since hindi ka nag-reply, within 1 hour, hindi ka nakapag-reply, wala na. Pera na, naging bato pa, diba? Sayang yun. May tumawag, sagutin. Kung may nag-email, basahin, mag-reply. Nag-text, replyan mo. Pag hindi ka available, sabihin mag-set ka agad na hindi ko masagot yung tawag mo, pero tatawagan kita within 5 minutes. Ganun. Panglima, at panghuling tip natin na pinaka-importante din, kailangan mo seryosohin ng lahat. Kailangan mo seryosohin ng lahat in terms of sa lahat na nakakausap mo, kailangan mo sila bigyan ng benefit of the doubt. Kahit minsan kasi may mga customer na hindi naman sila formado, naka-sweatpants lang, t-shirt, punta, pero hindi mo pwedeng i-judge yung isang bagay based sa kanilang pananamit. Don't judge the book by its cover nga, di ba? So, minsan yung mga mayayaman na kaya pang bumili in cash, yung mga simple lang yung pananamit. So, lahat ng nakakausap mo, huwag mo agad i-judge na sasayangin lang yung oras mo. Alam mo silang bigyan ng chance kasi pwedeng sila na yung next biggest buyer mo, di ba? So, kailangan natin i-accommodate yung lahat as much as possible. Walang discrimination. So, again, to recap, ang 5 tips na kailangan itandaan is, una, buksan ang ilaw. Pag nagpapakita ka ng place ng kwarto, buksan mo yung ilaw para maaliwalas yung paligid. Mas appealing sa mata ng customer yon, dagdag puntos yon, ika nga, nakaka-attract yun sa customer. Pangalawa, kapag kukuha ng picture ng isang lugar for your listing, make sure na professional photographer ang kumuha. Maganda yung pagkakakuha ng litrato. Sa mga smartphone, di ko siya marirecommend. Kahit iPhone, iba pa rin ang touch ng mga camera na gamit ng professional photographer. Mas maaliwalas, mas na-highlight nila yung contrast ng image, location, kaya nilang palawakin yung kwarto. Alam mga ganon, mga simple visual effect, kaya nilang bigyan ng chance yung property mo na magka-interest yung mga tao. So, hire a professional photographer. Pangatlo, huwag kang malilate. So, always show up in time, which is ma-apply natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pag mas maaga ka dumating, mas mabuti yun kasi kung ka na sa spot, mas mapapagandaan yung customer mo. So, dapat ganun tayo. Kapag napag-usapan, 2:00, hindi ka darating ng 2:01. Dapat 2:00 nandun ka na. Mas maaga. Mas maaga. Pang-apat, pag may tumawag sa'yo, sagutin mo. Kasi malay mo, yun yung next customer mo, potential buyer mo, na nakapag-decide na. Kasi minsan may nakausap ka, 1 linggo na lumipas, 1 linggo mo na siya nakausap, sabi niya, titingnan niya muna, kukonsulta niya muna sa asawa niya or sino man tao, and pagkatawag niya, hindi mo nasagot yung tawag na yun. Ayun na pala yung call niya, na bibili niya na yung property. So, as much as possible, pag may tumawag, sagutin mo. So, advice ko rin na always na nating i-turn on yung i-silent yung phone natin. Kung di naman kailangan, kung wala ka naman sa lugar na kailangan tahimik, kung wala ka naman sa library o sa simbahan. So, laging naka-turn on yung phone natin kasi pag may tumawag na something, possible customer yon. It's just a difference between a million profit, di ba? Hindi mo nasagot yung call, imbes na sa'yo na yung milyones, nag-fly away pa. So, sagutin natin yung call. Panlima, huwag tayong humusga base sa itsura. Don't judge the book by its cover. Seryosohin natin kung sino man yung kausap natin potential buyer, kahit naka-sando pa yan, naka-t-shirt pa yan, kahit sa tingin mo hindi siya bibili, bigyan mo pa rin ng chance kasi malay mo yun na pala yung next buyer mo. Pwede kang
accommodate ng mga tao na mukhang social, di ba? Okay lang naman yun, kausapin mo sila. Pero minsan kasi may factor, may gulat factor eh, kung sino pa yung pinakasimple, yung pala yung pinakamayaman. So yun lang, buksan ng ilaw, ng professional photographer sa pagkuha ng bahay, ng picture ng bahay. Huwag malate, okay? Show up on time. Kung may tumawag sa'yo, sagutin mo. At panghuli, at ng kakausapin mong posibleng kliyente, seryosohin mo. Huwag mong husgahan kung ano yung itsura nila. So yun lamang. And see you for the next tip. Bye-bye! Subscribe. Subscribe na lang. Kung may natutunan ka dito, mag-comment ka sa baba. Kung meron kang mga tanong na pwede nating masagot. Ang pangalan ko ngayon ulit ay si Nars. See you guys.